All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Nako, maulan po dito sa amin, maulan na Friday, November 21st, no? Buong araw po ito hanggang Sabado. First time po ito nangyayari sa aming lugar. Sa loob ng isang taon dito sa lugar namin, isang beses lang o wala pang ulan. Pero ngayong 2025, nakakamahigit 5 na po kami. Alright, so tuloy natin ito. Nag-segue lang tayo. Ang pag-usapan natin, si Pangulong Marcos naging equalizer o fiscalizer. Tawag natin dyan, no? Parang FPJ. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni The Idol FPJ. Simulan mo, tatapusin ko. Pero si Pangulong Marcos, sinimulan niya, tatapusin niya. Ayan, matapang po na sinabi ni Pangulong Marcos. Kasuhan na yan, arestuhin yan at panagutin. Walang sinasanto, walang titigil hanggat lahat po ng mga magnanakaw, lahat ng nangupit sa kaban ng bayan ay mapanagot sa batas. No, yan po ang matapang na sinabi ng Pangulo diyan po sa balita ng politiko. Ako ang nagsimula, ako ang tatapos. Inutos po ng Pangulo na arestuhin si Elizalde Co at 17 pa na katao. Yan po ay mga kabilang sa Department of Public Works and Highways at sa company nila na SunWest, yung mga involved po diyan. No? Yan po ay iniutos na ng Pangulo sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways. Kaya tama po ang sinasabi nila Vince Dizon, nila Boying Remulla ng Ombudsman na at pati si Pangulo, baka wala pang Pasko ng taong ito. Marami na po ang magji-jingle bells sa kulungan. Bakit magji-jingle bells? Doon na po sila mangongobeta sa oblo, ika nga ni Mayor Isko, no? Sabi ng Pangulo, gumugulong na ang kamay ng hustisya, kailangan pulido ang mga kaso. I think yan po ay nagkaroon na ng masusi na pag-iimbestiga at nakita na po ng mga prosecutor, no, na merong probable cause para po kasuhan itong sila Elizalde Co at iba pa. Pati nga po ang kanyang pinsan, hindi po pinatawad, hindi kinampihan, hindi isinalba ng Pangulo. Kung maalala nyo, DPWH at ICI kinasuhan na rin po si former Speaker Martin Romualdez ng plunder, mga kababayan. So wala pong lusot, no? Kahit na sino pa dyan. Ang tanong dyan kasi may mga grupo na gustong idawit ang Pangulo. Maglabas kayo ng matibay na ebidensya. Sabi nga ng Makabayan Black, no, si Sandanya ng Akbayan Party List, wala pang impeachment kasi wala pang matibay na kaso o pruweba laban sa Pangulo. Now, kung si Martin babaliktad, edi aampunin na naman siya ng mga DD shit. Alam nyo naman ang mga DD shit, no? Kung sino po yung mga bumabaliktad, kain suka ang mga yan. Kaya ito po, no, pinapalakpakan natin yung mga nagsampa ng kaso laban dyan kila Elizalde Co sa 17 pa na iba, no? Kasi may nauna na po dyan eh. May nauna na dyan na kinasuhan na, no? Sila Alcantara, sila Hernandez, si Mendoza at yung iba pa, no? Pati nga si Martin sabit na. Okay, so yan po ang sabi ng Pangulo, no? Ako ang nagsimula, ako ang tatapos. Hopefully hindi madawit ang pangalan mo, Pangulo. Kasi pag dawit ang pangalan mo, siyempre, ano pa gagawin natin? Kailangan magbigay din tayo ng harsh na komento. Pero for the meantime, wala. Wag nyo nang asahang babaliktad si Speaker. Kasi sabi ni Speaker, dedepensa siya dyan. Dedepensahan niya. Wala siyang sinasabi na tulad ni Elizalde Co na nilalaglag niya ang kanyang pinsang presidente. Kaya pero mag-antay-antay tayo, mga kababayan. Malay nyo, biglang kausapin na naman siya ng mga Duterte, no?
Baliktad ka na, bibigyan ka namin ng immunity. Parang si Harry Roque, siguradong sigurado na pag naging presidente daw si Tocmol, Sara Duterte, ibibigyan niya ng ipaglalaban niya na mabigyan ng immunity si Elizalde ko. O mangarap ka kasi pareho kayong maooblo. Mangarap kang maging presidente si Tocmol. Inaayawan nga mga kababayan, no? Alright, so yan po ang matapang na salita ng Pangulo. Ako ang nagsimula, ako ang tatapos. Walang kaibigan, walang kapartido, walang barkada, walang kamag-anak. Kung lahat sangkot at may nakitang probable cause, matibay ang mga ebidensya, humarap kayo sa korte. Doon kayo dumipensa. Alright? So, ang next naman natin pag-usapan, ito pong si Magalong. Si Magalong, umaayon po sa bali-balita, ugong-ugong na balita, na mas gusto niya ang Chekwa na presidente. Ha? Bakit naman? Alam niyo naman si Magalong, no? Isa rin niyang pong maka Duterte. Kunwari lang niya sumasama-sama sa ICI. Walang delikadesa yan eh. Sumasama sa ICI investigation, no? Nag-resign naman siya. Yung pala kainsuka din siya. O, di ba? Yung mga DD shit, mga kainsuka, no? Meron pong pahayag si Magalong na susuportahan niya kung sakasakali man na magkaroon ng military junta at iloklok ng mga ito si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation, ang CEO, ang bilyonaryo, ang tycoon, no, oligarch na si Ramon Ang na maging caretaker ng bansa, ang maging presidente. What? What? Ha? Talaga naman si Magalong, no? Ha? Kung sakasakali daw na mangyari nga na may military junta sa Pilipinas. Kasi disgruntled na ang mga military, ang mga men in uniform kasi doon sa sinabi, sa binulalas ni Amy Marcos na adik ang kanyang kapatid. Ha? Sinasalsal po yan ng mga anti-PBBM. Ha? Sinasalsal po yan lahat na talagang gusto nila umalis na si Pangulong Marcos, ha? At mag-military junta kasi daw po ang gagawin nitong mag-military junta, iloloklok si Ramon Ang na isang inchik, ha? At i-reset ang gobyerno. Ibig sabihin, wala na. Ha? Hindi po si Sara Duterte, ayaw din nila. Kasi daw maka-China. Bakit yung iloloklok nyo, inchik? Tingnan nyo na lang ang istorya niyan sa Palawan. Ha? Kita nyo yan? O nasaan ang West Philippine Sea? West Philippine Sea. Tanggulan ng tapang, di ba? Yun yung awit natin sa West Philippine Sea. Paglalaban natin ng West Philippine Sea. Paano yan pag naging presidente, caretaker si Ramon Ang na isang inchik? Nasaan ang allegiance niyan? Akala ko ba ayaw nyo kay Sara Duterte dahil pro-China? Yes, maglalagay kayo ng isang inchik na last name? Sabi pa nga, no? Pagrespeto po, wow, Mr. Ramon Ang, wag ka sanang magalit. Ikaw na rin nagsabi nito. Ready na ba ang mga Pilipino na tanggapin na presidente ang last name ay 3-letter word or 2-letter word? Sa palagay nyo, tatanggapin? Hindi po. Kaya kayong magmi-military junta, sinasabi nyo, ayaw nyo kay Sara Duterte kasi pro-China. Tapos maglalagay kayo ng last name na China, hindi pa tanggap-tanggap. Sa akin, hindi ka tanggap-tanggap. Even though mabait po si Ramon Ang, ha? Matulungin po sa gobyerno, pero wag nyo namang lokohin si Mr. Ramon Ang. Pasensya na po Mr. Ramon Ang, baka naman mademanda mo ako. Hindi naman po pero sa akin pong opinion, yung sa tanong mo dati, hindi pa po handa. Ako hindi pa ako handa. Dahil nga tayo ay binababoy ng mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea. Pasensya na po Mr. Ramon Ang At ikaw naman Magalong, halatang halata ka na kaisa ka sa gustong magpabagsak sa gobyernong ito. Kunwari ka pa isa kang hunyango wala kang hunyangong walang delikadesa, no? Susuportahan niya daw po 'yun. At kailangan daw magpaliwanag ng Pangulo sa akusasyon ng kanyang kapatid na siya ay drug addict at ang pamilya nito. Ha? So, inaayunan nyo wala nga siyang ebidensya. Ang ebidensya atin niya, di maglabas pa rin siya ng ebidensya. Ha? Kung totoong bangag yung kapatid niya, ano yung nagpa-drug test na yung kapatid niya noong November 2021, yung akusasyon ng inyong tatay na karton? Negative lahat. Ano pa gusto nyo? Hair follicle test? Nadadaya na rin naman yan.
Dito po sa Amerika may mga paraan para mawala ang traces of ng ano sa hair. Susmiyo. Grabe kayo, ikaw Magalong, halatang halata ka eh. No? Halatang halata na kaisa siya sa gustong pabagsakin ng Marcos administration, pero ang gusto nila iloklok si Sara Duterte. Ayaw nga ng military. Inaayawan niya, biruin mo military junta ilalagay si Mr. Ramon Ang. Ayaw naman ni Mr. Ramon Ang, sabi niya, no, hindi ako politician, I will not enter to politics, ang gusto ko lang tumulong, ang gusto niya magnegosyo. Wag niyo nang pakialam si Mr. Ramon Ang, pero wag kayong maglalagay dyan ng banyaga o tsekwa. Ha? Pati yung iba dyan, sinasalsal. Oh, yung isang tulpo, yung chismosong tulpo na journalist. Ha? Ano daw, kasi daw, sinabi na ni Amy, mismong kapamilya na ang nagsabi. Di ganun din pala kayo sa pamilya ninyo. Na kunwari sinabi mo ganito ang kapatid mong si Erwin o ganito si Rapi o si Ben Tulpo. So ibig sabihin ganun kayo? Bakit minsan pinabubulaanan ng mga kapatid mo yung sinasabi mo? O di ba? O sabi nila yung opinion mo lang 'yun. O tapos sasabihin mo yung sinabi ni Amy nagaganap sa pamilya 'yon? We. 'Di ba? Ramon Tulpo, isa ka din eh. 'Di ba? O dahil galit siya kay Ninang Lisa, dahil si Ninang Lisa daw pong nagpatanggal sa kanya sa isang tabloid diyan o sa isang news agency kaya galit siya. Oo, dahil isa daw si Ninang Lisa sa mga nagpatanggal sa kanya bilang contributor sa isang dyaryo. O 'di ba? Kung may logic kayo, so kung ganun ang sinasabi mo na dahil sinabi nga ni Amy dahil kapamilya, alam na nangyayari sa loob ng pamilya, di ganun din kayo sa pamilya nyo. Pag sinabing ganito si Erwin, ganito si Ben, si Rapi at yung iba pa, 'di ba? Sabi nila hindi, opinion niya lang po 'yun, hindi po 'yun nagre-represent ng opinion namin. 'Di ba? Bukong para lang makasira kayo sa Marcos admin, no? Lalo na yan si Magalong, nako. Walang delikadesa. No? Tapos sasabihin niya, susuportahan niya yung isang tycoon na ang last name ay 3-letter word. Ay ako, hindi pa ako handa. Sorry naman po, Mr. Ramon Ang. Ikaw na ang nagsabi sa amin yan, balikan ko lang. Tinanong mo ang madlang Pilipino, ready na ba sila na tumanggap ng isang presidente na ang last name ay 3-letter o 2-letter? Sa akin po, hindi pa po. Sorry naman po. Hindi po, kasi po sa malaking kagaguhang ginagawa ng mga tsekwa sa West Philippine Sea. Hindi po ako aayon diyan. Oo, di bali nang maghalo-halo na lang tayo sa balat ng tinalupan. Okay, pasensya po Mr. Ramon Ang. Pero si Magalong, sorry but not sorry. Ha? Napaghahalata mga kababayan napaghahalata si Magalong. Okay, kung kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.